So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, welcome back to my YouTube channel dito sa J. Guevara TV, isang defender ng TVJ at reactor sa sa lahat ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So eto, at amoy na nga po. Amoy na ang pag-iyak ng kabila. Dahil itong darating hong Lunes, no? Ito pa lang naman ay 99%. 'Di ba sa DNA test sa mga mga dugo, pag positive or negative, 'di ba? Kapag 99%, sure na yan. Pero dahil wala pa nga talaga at medyo alanganin pa nga rin tayo dahil nga alam naman natin at kilala naman natin ng mga kalaban ng TVJ ay medyo medyo may magic. Yung mga pwede nilang gawin ay hindi natin pwedeng gawin dahil sa kanilang kayamanan na wala tayo. Oo. Yan tipong magic na ultimong kahit hindi sa kanila pwedeng mapasa kanila. Ayun yung mga Dabarkads yung tinutukoy ko. So ito na nga marami na nga pong naglabas ng mga kanilang saloobin mapatungkol doon sa titulong Itbulaga na malapit na nga pong mapasa kamay ng Tito Vic and Joey. So syempre, marami ring iyak. Maraming matutuwa, marami ding iiyak. Syempre mas marami tayong matutuwa. Di hamak naman, nakakapiranggot lang naman ng supporters ng kabila, di ba? Hindi naman po sa panglalait, pero yun po ang totoo. Diba? Kaya tayo dito mga Dabarkads, tayo dito kasi bilang sa marami isang bultuhan talaga tayo, no? Bukod sa marami tayo na mga legit Dabarkads, supporters, ang init. Nagpapawisan yung skinless ko. Bukod sa marami tayo, at marami tayong matutuwa, syempre may ilan dyan na iiyak, lalo na yung mga vlogger ng the longest running noontime show. So yun nga, pati nga yung EB yung EB Happy, diba, bibihira lang natin makita sa kanila, pero yun, alam naman din natin na pati nga yun ay hindi rin sa kanila dahil kay Jericho po yun, no? Kay Jericho Season, no? Hindi ko natandaan yung kadulo niya na apelido So ngayon, ang nakikita ko dyan na magiging title ng Fake Bulaga sa susunod na linggo, dahil nga makukuha na ng TVJ yung titulo na Itbulaga at dahil si Henyo Master Joey De Leon talaga ang nagmamayari niyan, ay siguro yun na nga yung tinatawag nila na tahanang pinakamasaya. Yung tahanang pinakamasaya, TP. Oo, TP. Tahanang pinakamasaya, TPM. O TPM. Di okay na yun. Okay na yun mga Dabarkads. Wag na tayo magsalita ng pangit doon. At least naibalik na sa Tito Vic and Joey yung titulong Itbulaga, no? So wala na tayong pwedeng sa kanila. Depende na lang kapag may sinabi pa rin sila against sa TVJ. So doon tayo papasok ulit. Doon natin sila gegerahin. So ngayon nga at bukas ba ngayong araw na to kasi ngayon ko to ginawa, bukas ko tayo upload at birthday ni Henyo Master Joey De Leon. So happy birthday si Henyo Master Joey De Leon. So dito na lang kita kakausapin. Yan, Henyo Master, happy birthday, more birthday to come and God bless. Thank you sa loob ng 44 or mahigit pa na pagpapasaya mo sa amin talagang grabe yung naging impact mo sa buhay namin lahat dito ng mga legit Dabarkads.
Kasi po, birthday po ngayon ni Henyo Master. So, talagang napakagandang gift po yan para sa kay Henyo Master na mapapasa kamay niya na yung kanyang ginawang titulo at kanilang ginawa at kanilang pinaghirapan tatlo ng Tito Vic and Joey, ni Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon na titulong Itbulaga. So ngayon hindi na it, no? So malalagyan na ng bulaga yan. So alam ko at hindi pa rin din naman tapos ang laban. Totoo po yan kahit na nasa Tito Vic and Joey na yung titulo dahil mag-aapela at mag-aapela na naman ulit yan ng halusos. Yan ang totoo. Nagpapawisan kagwapuhan ko. Gusto nga palagay tayo aircon dito. Wow, aircon! Yayamanin ko ba, Jay? The aircon ka pa. Medyo mainit kasi dito sa inuupahan namin, no? So, syempre, pero okay na rin. Kahit pa paano na at least may natutulugan. So, yung napakagandang gift nga po kay Henyo Master, Joey De Leon, yung mangyayari na maibabalik na nga po. Syempre, hindi lang kay Henyo Master, sa buong legit Dabarcad, sa buong Dabarcad sila. Siyempre, sila Tito Vic and Joey, Raisa May, Main Mendoza, si mga babalik, malapit nang bumalik na sila Jimmy Santos, sila Ruby Rodriguez, Jose Manalo, Mayor Jose Manalo, Wally Bayola, Zombie, sila Karen, sila Ryan, sila Paulo. So talagang matutuwa kasi sila kasi yung matagal nilang pinaghirapan, lalo na ng Tito Vic and Joey, ay may babalik na ho sa kanila. Alam nyo mga kadapargod, sa totoo lang, dapat matagal nang naibalik sa kanila yan kung hindi lang nag-inasutong halusos. Kung hindi lang umepal. Alam mo yun, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na bakit kailangan nilang lumaban na hindi nga talaga sa kanila yung titulong Itbulaga. Anong meron? Diba? Siguro, dahil ang pangit kasi dito, tutusin naman po talaga, hindi naman po talaga Tito Vic and Joey ang nagpasimula ng gulong ito, kundi ang halusos. Dahil kung hindi nila pinakailaman ang Tito Vic and Joey sa programang Itbulaga, kahit na sila yung investor nito, tama ba yung pagkakasabi ko? Or nag-invest ng mga unang gastos dyan sa Itbulaga, dapat hindi nila binastos or hindi nila winalangian Tito Vic and Joey. Katulad nun, ito balikan lang natin yung mga ginawa nila katulad nung kay Raisa May, 'di ba? Hindi nga naman tama 'yun. Na iyan na nga lang ang trabaho ng bata, iyan na nga lang yung pinagkakakitaan, tapos ilalabas nyo sa tuwing sa isang linggo, isang beses, dahil nga daw sa kanyang itsura. So tutusin, para saan? Hindi naman pangit si Raisa May. Oo, mas pangit pa nga yung kapatid ng halusos eh. Sino ba yun? Si Chakra ba yun? Si Chakra ba yun? Chakra. Di ko kilala yung na yun eh, yung kapatid nila eh. No? Sa mosquito pa nga si Raisa dun eh. Diba? So yun yung umpisa dyan, tapos hanggang sa pinakailaman na nila lahat. Gusto nilang palitan yung mga host, gusto magbawas, no, gustong palitan ng mga bago. So ano pang silbi naman talaga nung Itbulaga kung pati ang Tito Vic and Joey ay papalitan na dahil nga sa katwiran ng mga lusos na sila ay matatanda na daw. So syempre tayo, dito rin tayo, umalma rin tayo sa kanilang ginawa sa Tito Vic and Joey. So dahil nga siguro hanggang sa hanggang sa may mga issue ng lumabas na alam niyo yun na kesyo wala nang kita, 'di ba? Wala nang kita. Lalulugi na. Alam niyo na ang daming lumabas na issue eh, no? Nalulugi na ang Itbulaga, samantalang paano malulugi? Isang damakmak yung advertisement na lumalabas sa Itbulaga. Tapos dagdagan mo pa nung panahon ng eleksyon, magkano yung bayad niya? Mas triple yung bayad dyan. So paano nga naman magiging yun? So yun, yung mga katwiran ng Alusos na yun, ng Alusos Brothers, ay lang ho yun. Pasimpatya. Akala nila siguro, no, porket na nagpa-wipex sila sa social media, kakampihan na sila. Hindi nila alam
na noon at noon pa man ay yung Tito Vic and Joey, hindi naman nagbago ng salita yan eh. No, hindi naman sila nagdagdag bawas. Kung ano yung mga sinasabi nila noon ay hindi sinasabi nila ngayon. Kaya tsaka isa pa, etong Tito Vic and Joey, napaka ano talaga to, napakababait at tsaka normal, yun, alam mo yung transparent sila sa kanilang mga viewers. Transparent sila sa kanilang mga supporters na lalo silang minahal ng tao at alam mo yun yung ano nila, yung kanilang show ay para talaga sa Pilipino, hindi para sa mga sosyal, hindi para sa mayayaman, kundi pangkalahatan talaga, pang bata, matanda. Kaya nga ako, minsan tinatanong ako ng mga minsan may mga kaibigan ako na nagan, oy, wag mo naman masyadong banatan ng It's Showtime. Sabi niya. Sabi ko, bakit naman? Mas di hamak na maganda ang It's Showtime. Sabi ko, eto i-explain ko sa'yo. Meron yan, no? Shoutout sa'yo. So, may tropa ako dyan eh. Sabi niya, ba't mo naman laging binabanatan ang It's Showtime? Sabi ko, ano hindi ko sila babanatan? Puro kabastusan yung pinaggagawa nila. Sabi niya, hindi ganun talaga si Vice Ganda. Yun na nga eh. Andun na nga tayo sa point na ganun si Vice Ganda. Pero, kung isipin niyo mabuti, ganun talaga ugali niya at baguhin niya na ngayon dahil iba na yung panahon ngayon. Marami ng mga bata na mabilis maka-adapt ng mga kanilang napapanood. Lalo na yung mga kanilang nakakasama. Ako kapag may mga bata akong kasama, iniiwasan ko magmura, makapagsalita ng pangit kasi pwede nilang ma-adapt yun eh. Yun dapat yung matutunan ng It's Showtime. Kaya siguro never ko talaga nagustuhan ng It's Showtime. Oh, although minsan talaga na aminin naman natin sa hindi, nakakatawa naman talaga yung mga joke ni Vice Ganda. Pero ayoko lang talaga doon sa lahat yung nagmumula yung joke niya sa panglalait. Hindi katulad ng Tito Vic and Joey na talagang normal, talagang tinatawag na hindi mo na kailangan manlait para lang pagtawa o para lang magmukhang katawa-tawa yung joke mo. So ito may mga papanoorin tayong video na kung saan ito na nga po, ito total ginamit naman siya. Ito totoo mas malalaki pa mga bis nitong mga na to eh. Uy, akala ko wala sa akin na meron din pala. Pero ayoko reactionan. Alam niyo kung bakit ayoko reactionan? Mas mataas pa ho yung views niya. Oo. Alam niyo yung mga nagre-re-upload po ng mga video namin ng mga TVJ Defenders. Mas diamak po na mas malalaki yung yung kanilang mga views kaysa sa amin. Tapos lalagyan lang ng malupitang title at thumbnail. So ito po para mas lubos yung maunawan, ito yung isa sa mga example ng mga sinabi ko kanina na malapit nang makuha ng Tito Vic and Joey yung kanilang Tito Lungit Bulaga. So dito natin ito yung pinakamalapit na example dito sa vlogger na to. Kilala niyo yung boses pero yung nagre-upload nito, yung may-ari ng channel, hindi niyo kilala. Siguro napapanood nyo rin to eh. Totoo ito po. Ito, nagpaalam naman daw to kay Jake Magnus. Pero, syempre, pinaghirapan ng TVJ Defender yung mga video na yun. Tapos, mas kumikita pa sila ng diamak. Ito, pakinggan nyo. Naku, wala atang boses. Okay. Sa pangalan, no? Tagal Tagal ng intro, oh. Yan na. Usog natin dito ng konti. Yan. Marami nating mga kababayan. Ayan, ito. Sabi po dito, ito daw pong Kid Bulaga trademark ay mababawi na nga ba ng Tito Vic and Joey or ng TVJ? Si Jake Magnus. Dito daw po sa mga halusos at saka daw po itong si Sir Joey De Leon, mga kababayan, meron daw pong good news o revelasyon patungkol po dun sa trademark ng Bulaga. Ano kaya yan? Pero bago natin pag-usapan yan, mga kababayan, ay nais ko lamang sabihin sa inyo na kung kayo po ay Ayun yung mga ito yung mga re-uploader namin ng mga TVJ Defender na dihamak na mas malalaki pang views sa amin.
natin bell para lagi po kayong updated sa mga mag-upload. Okay, gamitin natin ngayon para mapakinabangan naman natin. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa pagtulog na mundo kayo naroon. Tapos sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo Yun ng na. ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Anyway, punta naman po tayo sa next topic natin. Ito na yung sinasabi ko eh. Napakaganda nito mga kababayan. Alam niyo ba si Bel Spills nag-post 19 hours ago na kung saan sabi po dito, nararamdaman ko at napakalakas ng fighting spiritual ko, State Incorporated, ang mananaig sa laban dahil legit sila ang owner ng longest running noon time show na Itbulaga daw po, tahanang pinakamasaya. Sama-sama tayo! Ngayon, patunayan natin yan, mga kababayan, tanggalin natin yan. Alam nyo ba, di ba sinabi ko kanina, may binasa ako sa inyo kanina. Eto, magpukunik-kunik ko doon sa panaginip ko. Yan na naman sa panaginip. Si Chris Ulo ka na, Jake Magnus. Tapos, yung ano natin mga kababayan, bago na lobat, yung ating sound card. Di ba sabi ko sa panaginip ko mga kababayan, nag-meeting yung mga executive ng GMA7 at saka yung taga-tape. Eto na oh. Hindi niya lang alam, ito, 9 hours ago, sabi niya dito, the good relationship between GMA and State Incorporated. Napurihan kayo at sumainyo ang malalaking biyaya at higit sa lahat, Sino daw nag-post ito? Si Best Phil. Hanggang sa ngayon, sabi pa dito, batid naming mga tagahanga ang mamutawi ang walang kapantay sa pagmamahala sa pagitan. Ramdam na ramdam ko at ako ay nasasabik sa mga sumunod na araw. Ang saya talaga ng Itbulaga ngayon. Buong bayan ay nasasabik manood tuwing tanghali. Maging ang mga basher ay sumusubaybay sa tahanang pinakamasaya. So ngayon mga kababayan, hindi yan yung purpose natin kaya natin binasa. Etong litratong ito yung purpose natin dyan. Kasi nga mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo, nag-meeting yung mga taga-tape at saka yung executive ng GMA7 na kung saan mga kababayan, ito, basahin ko lang ulit. Basahin ko lang ulit yung napanaginipan ko. Saan ko ba napanaginipan ko? Sabi Nakaka-boring pala yung ganito. So kasi, akala ko, maganda-ganda yung kakalabasan nitong mga nagre-re-upload doon. 19 hours ago, 38K, oh. Ang laki ng views nila, no? Ang laki ng views nila dito. No. So eto, dito na lang tayo para mas maliwanag po yung panonood, no, dito. Kay Sir Mike Habe. Ito, napakaganda ng sinabi niya ho dito sa TBJ, no? Napakalupit ng kanyang sinabi dito na patungkol sa TBJ, no? Itong si Sir Mike Habe. So ito yung pakinggan nyo, no? Ang non-time show live sa television. Yung Tamar Cats. Mabuhay po kayo, Kumusta na yung Tito Vic and Joey, At Pakinggan nyo maigi yan. ang mga prinsipyo, kaya nga sila tinulungan ko. At madalas naging topic natin sila. At hindi ko sila kilala ng personal, hindi rin ako kilala ng personal. Nababanggit nga na ako ilang beses sa kanilang television show. Salamat po. Pero ako, kaya tumulong ko sa kaya, sila may prinsipyo. Hindi sila nadala sa pera lang o pananakot lang ng kailang employer dati. Nag-resign sila nung sila i-harass. Kahit na 44 years na sila dyan na magkakasama, pero naharas sila, iniiwan nila at nag-resign. Yun ang prinsipyo. Hindi sa pera, hindi sa kasikatan. Kaya ako bumilib sa kanila. Hindi lang pagiging aktor, hindi lang pagiging politician si Tito, hindi lang pagiging magaling silang sa television show, kung hindi yung prinsipyo, mahalaga yung prinsipyo. Nanindigan sila laban doon sa kailang management dahil hinaras sila. Hindi nila inisip yung mawawala silang trabaho kung ano hindi. Nanindigan karapatan nila yan. Yan ang aking dahilan kung bakit ko sila tinulungan. At saka yung galing, talaga hong iba. Maniwala kayo, subukan nyo, pakinggan nyo yung mga palabas tanghali at ikumpara nyo kung ano ang pagkakain mo. Kayo mismo maramdaman nyo. May laman, walang below the belt, at may aral. Pangalawa ay hindi masakit sa tenga. Yun.
Si Attorney Mike Abe, isa po yung isa po yung attorney. Yun yung pagkakaalam ko Isa siyang attorney si Mike Abe, no? Nakaka-stress dahil nga po sa problema sa mundo. No, isa siyang attorney si Sir Mike Abe. Yan, na isa din na nagtatanggol sa TVJ Mapa hanggang ngayon. Totoo naman yung sinabi niya doon ma-prinsipyo ang TVJ. At hindi na dadaig or hindi na eto na naman yung langaw gago ka. Hindi na dadala ng pera or hindi na dadala ng pera or suhol ang TVJ, no? Kaya talagang, tsaka yun nga, yung sinasabi niya hindi masakit sa tenga. Yung generic na Itbulaga kasi, magsasalita si Buboy Villar, magsasalita di si Isko. No, minsan nagkakasapawan sila Sa EAT, walang ganun wala kang makikitang ganun. Tsaka kung magkasapawan man, siguro dahil sa sugod bahay, dahil medyo delay yung dating ng mga sinasabi nila galing si studio to barangay, 'di ba? Parang delay minsan kaya parang mapapansin mo nagkakasapawan ng konti. Pero ang ganda pa rin ang ganda pa rin ng daloy ng kanilang programa, kanilang show, 'di ba? Kahit na ganun. So ito pa yung mga ibang sinabi ni Mike Abe, no, tungkol sa legit Dabarkad. So panoorin natin. Problema sa madalas pangbaha, problema sa mataas na mga bayarin, elektrisidad or public utilities at basic commodities. So pag ikaw ay nanananghalian at nanood ka ng P2B Enjoy, may aral na natatawa ka pa, panalo, diba? Kaya salamat sa inyo. At least natutulungan nyo ng napakalaking halaga. Natutulungan nyo ng napakalaking bagay, hindi sa pera. Malaking bagay yung ginagawa ng P2B Enjoy na ini-entertain ang mga Pilipinong hirap sa buhay. Maraming hirap yan. O, di ba? Yun po yung aking nakikita. Kasi yung mapapansin mo dun sa social media at sa television na palabas nila, yung mga comments, saka yung mga tao talaga nag-enjoy. Yun po yung hindi mababayaran din. Kahit nasa mga opisina sila, kahit nasa bahay nga, ay nag-i-enjoy sa loob ng 2 oras o mahigit ng 2 oras. So ituloy lang po ninyo ang observation ng MA Pinoy TV, malaking tulong ang inyong nagagawa. At yung pong pagbibigay ng kasiyahan at idea, kasi kapupulutan mo ng araw yung kailang galaw. Napakaganda po yan. Napakagandang therapy sa may mga sakit. Therapy sa mga senior na. Therapy sa lahat ng may mga kailangan gamutin. Pag nakalimot ka na sandali, nakarelax ka, malaking bagay po yun. So, yan po ang aking nakikita at observation. Ang Dabarkads na ibang klase ang ingay na masustansya, ingay na may kapupulutan ka ng aral. Hindi katulad ng iba na ang sakit sa tainga ng kailang pag-aagawan at saka mga panlalakit sa kapwa. Kung natin sa pulang showtime dun paniwalaan yung mga ganon. Ang mahalaga yung kapupulutan ng tamang impormasyon, aral para sa kabataan at sa lahat. Yun. Okay. Balitang sports muna tayo. Hindi natin pwedeng hindi isisi ito kasi nandun po sa panahon ng labanan. Yun. Alam niyo, totoo yung sinabi ni Senator tuloy. Ni Sir Mike Abe, no? Alam niyo, yung TVJ talaga, sa sobrang daming nangyayaring issue ngayon, papatungkol sa politika, yan, lalo na ngayon, isa pa na, yung panibagong sakit na naman daw. Sana wag matuloy, no? Na kasi may panibagong parang magla-lockdown na naman daw. So isa rin sa stress ng mga tao yan, ng mga Pilipino. Tapos dagdagan pa ng gera sa Israel. Siyempre naaawa tayo doon, lalo tayo. Siyempre namumroblema din tayo kasi may mga kababayan tayo doon na OFW na nasangkot or nadamay sa kaguluhan sa Israel. No? So yun nga, tama nga yung sinabi dito ni Sir Abe na talagang ang number one na pangtanggal stress ng mga kababayan natin, ng mga kapwa natin Pilipino, ay ang Tito Vic and Joey, ang EAT.
Dahil sa EAT, bukod sa napaka-organic, napaka-simple lang pero patok at na talagang swak sa panglasang Pinoy, ang kanilang joke at ang kanilang pagpapatawa, ang kanilang show, ang kanilang noontime show ay talagang mas tinatangkilig talaga sila ng mga ng sambayan ng Pilipino dahil nga na alam mo yun yung natural lang, alam mo yung tipo yung kanta ni Shanty Dope, normal purong natural tuloy. Purong natural, walang halong chemical. Diba? Hindi katulad sa iba kasing mga noontime show, yun nga, yung sinabi niya, yung manlalait ng audience, manlalait ng contestant, para lang magpatawa, alam na natin na it's showtime yun. No? Ayun na nga, yung kay tawag dito, doon naman sa kabila, na kahit wala naman nakakatawa, tawa ng tawa. So, ewan ko, baka gano'n na talaga sila. Hindi ka tulad sa Tito Vic and Joey na kapag nagbigay sila ng joke, ikaw yung matatawa. Hindi sila natatawa sa kanila, ikaw yung matatawa. Ganun yung yun yung mga stress sa reliever. Bulol ako O yun yung ng mga lalo ng mga OFW. Yan, yung mga OFW na Kaya ako minsan nilalagyan ko ng katawa-tawa tong video ko. Minsan sinasadya ko yan, yung mga bulul-bululan. O yung mga kayabangan, lalo sa usapang gwapo. Para na lang din, para ma-entertain ko rin yung mga nanonood, lalo na yung mga hero abroad, mga OFW dyan na patuloy na sumusubaybay sa atin, no? Patuloy dito na nanonood sa amin ng TBJ Defender. Siyempre, kailangan din natin lagyan ng konting kwela para hindi naman din maging boring or hindi kayo manawa sa panonood sa amin kahit na sawang-sawa na kayo sa mukha namin. Diba? So, ganun lang din yun eh. Siyempre, saan ka ba sumusuporta? Sa Tito Vic and Joey, ganun lang din naman yung style ng Tito Vic and Joey. Talagang kuwang-kuha nila yung panlasang Pinoy. Diba? Kaya sila tinatanggilit. So, yun din yung ina-adapt namin dito sa channel namin na kahit paano makapag-joke, makapagbigay ng katatawanan na yung iba nakokornihan. Pero wala na kaming pakialam doon sa mga taong nakokornihan, no? Sa mga viewers na nakakornihan dyan, wala kaming pakialam sa inyo. Basta kami, alam namin, may napapasaya kami, masaya na rin kami doon. So yun nga mga kadabarkads, no? Ayun na, ito na yung panahon na pinakaantay natin, halos ilang buwan din tayo nakipagdakdakan, nakipagbangayan sa iba't ibang mga vlogger, sa mga alien na mga vlogger, no, lalo na ng vlogger ng generic na Bulaga at ang vlogger ng It's Showtime na kung saan nga tayo napunta kung sino-sino na yun ay pag-away, naging kaaway natin dito. Ito ako, hindi ko naman sila tinuturing na kaaway. Oo, hindi ko sila tinuturing, sila lang naman yun eh. Sila lang yung parang inis na, okay pa, nalalaman pa mga pakaso-kaso, death threat. Alam nyo, totoo may death threat akong natatanggap dyan sa mga hindi ko lang kilala o iniisip ko baka mga vlogger lang din to ng kabila eh. Kasi nga, hindi na nila kami kaya, umiiyak na lang. Kaya sabi ko, yan ko na lang, sige, tuloy lang tayo dito. So ngayon, eto na nga yung time na parang ang sarap lang sa pakiramdam na alam mo yun yung pinaglaban natin ng gusto, yung pinaglalaban natin ay bumunga na or bubunga na, 'di ba? Napakasarap lang sa pakiramdam na yung pinaghirapan namin na katulad yan na makamit ng TBJ, na makamit nila yung hustisya, na mapasa kanila yung titulong Itbulaga, unti-unti na hong nangyayari. Masarap lang sa feeling talaga mga kadabarkads na yung pagngangawa namin dito, pagtatalak namin dito ay bumunga na, no? Kaya siguro talagang na rin na sabi namin na siguro pag nandyan na yung titulong Itbulaga at kapag wala namang kaming naririnig na banat sa kabila papatungkol sa TBJ, itatahimik lang din naman kami.
Hindi na kami para yung gagawa-gawa ng issue at nung ginagawa nila. Hindi na kami ganun. Pero sa oras nga na may patutsada sila, may mga banat sila against sa TBJ, hindi kami pwedeng magtanga-tangahan lang dito. Babanat at babanat kami. So, kasi ang goal lang talaga ho namin dito mga kadabarkads ay maibalik sa Tito Vic and Joey yung titulong Itbulaga at iwasan na or barahin yung mga tao, yung mga vlogger na patuloy na naninira sa Tito Vic and Joey. Yun yung ano namin dito, goal namin. So ngayon na ito na malapit na nga na mapasakamay ng Tito Vic and Joey, yung titulong Itbulaga, ay kami rin ay mananahimik na pero patuloy pa rin po kami susuporta sa Tito Vic and Joey. Hindi na mawawala sa amin yun. Eh nung hindi pa nga ako vlogger, sumusuporta na ako dyan Paano pa kaya ngayon? Diba? Oo. Kaya hindi mawawala yung pagsuporta natin yan. Nandyan at nandyan pa rin. Kahit na dumating man sa point, no, na alam ko matagal pa naman din to, pero ito po yung katotohanan, real talk lang ho tayo. Dumating sa point na ang Tito Vic and Joey ay umabot na sa kanilang edad na halos hindi na ho nila kaya mag-host at papalitan na sila ng ibang host. Ay syempre nandiyan naman yung Jowa Pau, nandiyan sila Alan, sila Ryan na deserve or pwedeng maging host dyan sa EAT. Yan sila, pwede rin yung mga anak ng Soto, yan sila Biko Soto, Oyo Soto, sino-sino pa dyan, marami yan, maraming mga anak yan na pwedeng gampanan yung trabaho ng kanilang mga ama. Pero syempre iba pa rin yung dating ng Tito Vic and Joey sa atin. Pero syempre tanggapin din natin yung katotohanan na sila, hindi na ho sila pabata, no, kundi pero matagal pa namang panahon na yun, matagal pa. Siguro mga 50 years pa. Baka naka-wheelchair na si Henyo Master. Oo. Tapos sasabihin ni Henyo Master, J. Guevara, lubid. Issue na naman. No? Siguro yun, nakakalungkot lang isipin sa oras na mangyari na yung panahon na yun. Pero matagal pa yun. Marami pang pagdadaanan at ilang anniversary pa ang mangyayari sa Tito Vic and Joey bago mangyari yung time na sinasabi ko. No? So yung mga Dabarkads, unang-una po ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat dahil sinamahan nyo rin po kami ng mga TBJ Defenders dito sa pinaglalaban namin para sa TBJ. At thank you din po dahil kung hindi dahil sa inyo, tutusin yung channel ko nga ay simula nung nag-reaction ako sa Tito Vic and Joey, nadagdagan po nga po ito ng nadagdagan po ito ng 56k 156k na po tayo ngayon So nung pinasok ko kasi ito nasa 100k subscriber na po ako nun. So ang laki po nang naitulong nyo rin sa amin ng mga TBJ Defenders kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. So, dahil kung hindi dahil din sa inyo wala rin tong mga subscriber at mga views namin ngayon. Kaya sarap lang din kasi mga ka-Dabarkads. Alam niyo kapag nagbabasa ako ng comment, pinagpapawisan ako. Pag nagbabasa ako ng comment, mababasa ko yung mga comment. Yung nagbabasa ako diyan talaga, kada upload ko nagbabasa ako diyan. Pasensya na sa iba na hindi ko na-heart. Syempre may mga ginagawa rin tayo, no. Sarap lang sa pakiramdam na magpasalamatan ka ng mga legit Dabarkads, mag-thank you sa'yo. No, doon pa lang panalong-panalo na kami. No, yung mga ginagawa niyong pasasalamat sa amin, oy J. Guevara, salamat sa hanggang sa huli nandyan pa rin kayo na TBJ Defender na patuloy na sumusuporta sa Tito Vic and Joey at kahit anumang issue ang mangyari at nung mga panahon na tinatakot kayo na makakasuhan kayo, ay andyan pa rin kayo, hindi kayo sumuko. Nandiyan pa rin kayo para ipagtanggol ang Tito Vic and Joey, ang legit Dabarkads. Lubos kaming nagpapasalamat. Pag gano'n, alam nyo, ang daming nagko-comment ng gano'n. Isa ka na rin yan siguro sa mga nanonood ngayon. Sobrang salamat po talaga. Nakakataba talaga ng puso. Nakakataba ng puso yung mga sinasabi nyo at mga pasasalamat nyo sa amin. Sa totoo sin, dapat kami magpasalamat sa inyo dahil sa inyo lang din kami umuugot din ng lakas Dahil kung wala rin naman nakikinig sa mga video namin, sa mga
reaction namin, wala rin say-sayo ito, pero nandiyan kayo na nanonood, nagsishare, nagla-like, at nagko-comment, nagpapasalamat at talagang patuloy na gumagabay at nanonood sa amin. Kaya maraming salamat talaga mga Kadaver Cats. So naman, hanggang dito na lang itong video natin. Ulitin ko, maraming salamat sa patuloy na pag-support nyo kay Jiggy Bara at sa iba pa ng mga legit TBJ Defenders na nandyan po sa description ng kanilang mga link. So yun, pakisuporta naman po at ingat kayo palagi and God bless and peace. So malapit na, ilang araw na lang. EAT, Eat Bulagana. Peace.